One TV special report. Salamat, PS. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Magtagalog ako at baka marong grammar ako kasi buano. Our dear Governor Henry Waminal, Mayor Jojo Roa, Vice Mayor Yingging Waminal de los Santos, the members of the Sanggunian of the host Municipality of Larin, hindi ko na pa kayo isahin, the members of the board of Moelsi 2, led by its President Jose E. D. Gilmo Jr., sa mga kapitanes na nandirito po, sa mga magigiting na manggagawa ng Moelsi 2, led by its OIC, Ma'am Helen Banwa, sa inyo po na mga beneficiaries, magandang umaga. Salamat ho, nasabi na nila ang dapat kong sabihin, na itong proyektong ito, Sitio Electrification Program, ay bunga ng pagkakaisa ng mga lingkod bayan. This is this product of a collaborative effort on the part of public servants. Kahit to private ang status ng Moelsi 2, they are a quasi-public corporation dahil they render public service. So in that sense, they are also public servants. But magpasalamat tayo. Sinabi na kanina, kailangan ko hong ulitin. Dahil ang inyong gobernador ngayon, noong siya pa ay isang congressman, siya ang instrumental sa pagpopondo ng mga maraming sitio para mapailawan ang mga hindi pa nakakapanood ng probinsyano, hindi pa nakikita si Vice Ganda sa sarili nilang bahay. Ngayon, Batang Quiapo na. Ito ho, huwag nating sayangin. Proyekto ito ng gobyerno. Sinimulan ng nasirang Benigno Aquino III ang Sitio Electrification Program. Pinagpatuloy ni President Rodrigo Duterte, ipinagpapatuloy ni President Bongbong Marcos. Ito hong ating kasalukuyang administrador, si Antonio Mariano C. Almeda, na hindi ho makarating dahil may pinuntahang isang komperensya din tungkol sa elektrifikasyon sa Iloilo ngayon. Baka ngayong oras na ito nagsasalita pa siya. Gusto ko niyang pumunta dahil para sa kanya, power precedes progress. Pag dumating ho ang kuryente sa isang lugar, sisiguraduhin nating lahat magkakaroon ng development. Kaya nung kami papanhik dito, paakyat kami dito sa lugar na ito, ang sabi ko kay PS Fildon, ang sabi ko kay Pres de Gilmo, sigurado maya't maya magkakamero na ng rest house. At hindi nga nagtagal, meron ng isang bahay na bato na ginagawa doon. Sigurado ho, sa ganda ng puok na ito, malamig, kasagsagan ng summer, pero hindi tayong kasinong naiinitan, maraming pupunta rito mga investor. Kung kaya ho, kung may paparating na investor, magkakaroon naman kayo ng pagkakataon, magkaroon ng karagdagang hanap buhay. Ito ho ay proyekto ng inyong gobyerno. Nagsimula ho sa national government, pero ang pondo galing sa inyong nooy congressman
ngayon Gobernador Henry Guamin. Kaya kayo dyan sa Muelas C2, nakita naman ninyo kung gaano niya paikutin ang daan, memoryado niya. Sigurado, alam niya kung anong sitio pa ang walang ilaw. Bilis-bilis. At baka kayo naman ang masisingil kung hindi pa napapailawan. Ito ang atin, tulong-tulong ho tayo. Anong may tutulong ninyo? Isa lang naman ang hihili-hiling ko muna. Of course, alam mo na ho, ang kuryente hindi libre. Magbayad tayo at magbayad sa takdang oras. Pero mas malaki ho ang may tutulong po ninyo kung sana hindi na kailangan umakyat ang Muelas C2 pa rito para magputol ng kahoy. Anong ibig ko sabihin? Please lang po, huwag kayong magtanim ng punong kahoy sa ilalim ng linya. Alam nyo, pag humangin yung puno, yung sanga, tumama sa kawad ng kuryente, brown out. Hindi lang kayo mababrown out, yung buong linyang yun, kawawa naman. Hindi kailangan hong punong kahoy. Ang madalas kong gamiting halimbawa, the common example that I use, malunggay. Yung malunggay madaling tumaas. Maya't maya, sinasabi nyo, oh, wonder plant ito, malunggay. Pero hindi maganda ang magiging epekto kung ilalagay sa ilalim ng linya ng kuryente. Hindi ko kayo, maliwanag ko, hindi ko kayo pinipigilan magtanim ng punong kahoy. Lahat ko tayo dapat magtanim. Pero huwag lang po sa ilalim ng linya. Dahil alam ninyo ang lugar ninyo may kalayuan. At kung magkakameron man ng brownout, ang magto-troubleshoot niyan galing pa sa kapatagan. Huwag ho ka sana umabot sa parte na dahil sa inyong kapabayaan ay magkakameron ng brownout. Dahil lahat tayo may responsibilidad. Kung responsibilidad ng gobyerno ang magparating ng ilaw sa inyong bahay-bahay, gaano man kalayo, hinihiling ko, magtulungan ho tayo. Mayroon din po sana kayong assignment. Iwatig po sana ninyo sa inyong mga kapitbahay na kapwa nyo beneficiary ng Sitio Electrification Program na itong pagpapailaw sa inyo ay tulong-tulong na ginawa ng national government, ng local government na ngayon ay pinamumunahan ng dati yung congressman at ng Muelas C2. Ang pondo galing sa itaas, idadaan po sa NEA. Yung NEA naman, sisiguraduhin na yung pondo nagagamit ng maayos. Bago bayaran ang Muelas C2, kailangan munang maayos ang pagtatayo ng linya. Kung kaya, salamat sa inyong tulong. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Dahil alam ko, dadalawang assignment ninyo, hindi nyo makakalimutan. Magbayad, huwag magtanim ng puno sa ilalim ng linya. Alright, class, memorize na ba yan? Yes! Magandang umaga ho sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Mayo, for reminding us with power comes great responsibility. Yung sa galito ato ang assignment gali? Magbayad. Dili man kaayo klaro. Yung sa galito ato first assignment? Magbayad and? Dili magtanong. Very good children of God. Alright, right. We heard it right from Attorney Mayo, the heart of why we are having really historical. I consider this really historical, no? Kaya this is the start of the something new, no? Ang pag-iilaw sa giingon ni Attorney Mayo is it's a spark of development in this part of Clarin. And so let's not take this further. No more dragging parts of the program. May I request Governor Henry
Waminal and Deputy Mayo and PS File Don and the members of the board led by President Di Gilmo and Honorable Mayor Roa, Vice Mayor Ging and the Municipal Council and our barangay Capitanes. Yes. Everyone and Ma'am Helen, please join in the symbolic switching on, the official switching on ceremony. Once again, ladies and gentlemen, please take your post for the official switching on of the electrification in Purok 3, Bernard, Clarin, Misamis Occidental. On our count, 3, 2, 1, and congratulations, Purok 3, Bernard, Clarin. And thank you very much to the supportive and dynamic governance headed by Governor Henry S. Waminal and to all the local government units and MOLC DOS. Also, thank you very much, Deputy Mayo, for gracing this very important occasion. Thank you very much. Apologize to have failed to acknowledge with us today are our men in uniform. Without them, they are really essential event to this event. We have the Chief of Police, right? Naaba? Sir, yes sir, please join in, sir. Because you are equivalently important also and essential to this event. Thank you very much for being with us also today. Alright, para dili ra kay halata ang age bracket, pwede wacky pose. Alright, because this is also a celebration. My respect to our hardworking governor, Attorney Henry Sibilia Waminal, wala pabor-pabor. To our NIA Deputy Administrator, Attorney Omar M. Mayo, our Municipal Engineer, Action Man, Engineer Emeterio Dacerua Jr., our SB members in attendance, Ma'am Helen Banwa, OIC General Manager of MOLC, NIA Project Supervisor MOLC 2, Cesar Faeldon, atong mga Board of Directors sa MOLC 2, head by our President, Mr. Jose E. De Gilmo Jr., atong mga barangay captain na nakaroon diri, di lang na ako i-mention sa tagsa, atong mga PNP personnel, nagpanghiluhan sa atong Chief of Police, Major Alvin Tamayo, atong mga lumulupyo diri karon sa Bernard, atong mga barangay officials, headed by Barangay Captain Eugene Pata, friends from the media, mga constituents, friends, ladies and gentlemen, may buntag. Patinay man? May buntag. So first and foremost, akong dakong pasalamat sa itong makagagahom nga gihatagan ta og oportunidad nga magkatigom karong adlaw diri sa Barangay Bernard para aning atong energization and sweet-on ceremony of sitio electrification program. Now, in behalf of the municipality of Clarin and the household beneficiaries of this town, I humbly accept the sitio electrification program, and we are so honored diri sa lungsod sa Clarin kita mo gihimo nga point site of energization. So palakpakan po nato no ato punon. So this municipality is grateful for this huge opportunity for improving the lives sa atong mga constituents, particularly sa katong unom ka sitios o 199 household beneficiaries. We are aware sa mga challenges nga giatubang karon sa atong mga katawhan, labi na gyud katong nagpuyo sa far-flung rural areas of our town nga ang electricity provided by this program not only generates lights to their homes but hope in their lives as well. So walay duha-duha mao ni mo improve sa quality sa ilang kinabuhi, which will hopefully encourage them
to do more in their communities and become a better citizens of this town and of this country. Again, good morning, thank you, and God bless us all. Thank you so much, ma'am. And well, in behalf of Purok Tres, no? In behalf of the barangay of Bernad, ladies and gentlemen, let us hear the message, the Thanksgiving message of Barangay Captain of Bernad Clarin, Mr. Eugene Pata, or Barangay Captain Pata. Thank you, ma'am. So akong pagyukpo sa ato ang the working governor Henry Attorney Sibilia Waminan. Good morning. Salamat kayo sa imong pag timbaya. Sa ato ang second district congressman kung Ando Waminan. Sa ato ang action man Honorable Jojo Dacerua Jr. Sa ato ang Vice Mayor Honorable Risa Wamina de los Santos, o sa ato apong OIC General Manager Osamis Branch Ma'am Helene Banwa. Ma'am, good morning. Afternoon naman ay ron. Udto naman ay. Dali-dalion lang ako nag-message. Sa ato ang Deputy Administrator, Attorney Omar M. Mayo, sir. Attorney, hindi lang po ako magtatagalog kasi po mahirap magtatagalog po. Makaintindi ka na po ng Bisaya siguro. Okay. Sige. So mag-Bisaya lang po ako, attorney. Sa ato ang Board President Jose E. Digilmo Jr. Sir. Sa ato apong PNP Chief Major Alvin Tamayo. Sir, maayong buntag. Di po tayo na kalimtan ang ako ang partner kanunay sa wala pa ang matao ning ang ato ang gi-energize karon. Sir Dio, ang ato ang Special Project Coordinator sa Miss Branch. Salamat kayo, sir. Sa tanan nga mga kauban ako sa buhat, barangay captain sa unom ka barangay, o sa ato pod nga mga SB member, nanay akaron sa inyong atubangan. Dili lang ako siguro i-mention ang usa-usa, kay nasayod ko alas 12 na ba, madugay kita gyud. So, sa tanan, ilabi na sa mga beneficiary, nga niya karon nga 56 kabuok sa ako ang barangay. So, salamat kayo. Sa akong pagyukbo ninyo, dako, gyud kayo kong pasalamat nga nataw ni ang sitio electrification program. Kay dako kay ni og mga kahimuan diri sa akong barangay. Kay kung ako ang maaninaw sa una pang mga panahon nga wala pa na kuryente, kung maglakaw ka dinhi sa dalan, hilabi na akong panahon sa kagabion, dili nimo mahibalan nga naabay balay des daplin. Nganuman, tungod kay ngit-ngit yun kayo, mo ginay labing tinuod. So karon nga nataw na ning ni ang programa ha. So kung makaanhi mo rin panahon sa kagabion, makakita na mo na aday balay aning daplin. Kay sigurado ko magsiga na gini panahon sa kagabion. So salamat kayo sa tanan nga nag-umol niining maong programa ha.
Ilabi na sa ato ang gobernador. Salamat jud kaayo kay daghan jud kaayong makabenepisyo nini. Dili lang siguro kaning 56 nako ka mga beneficiary karon, kundi sa umaabot nga mga panahon mudaghan pa gyud ni kay nasayod ko nga ang lugar diri sa mua presko kaayo ang hangin. Sumala sa inyo ha karon nga nabatyagan. Maayo kayo ang hangin, so sa umaabot nga mga panahon sigurado ko kaning mga yuta diri nga walay balay. Sa umaabot nga panahon na ning mga balay daghan. So yan ang tanan akong mga kinasing-kasing ayo nga pagpasalamat sa inyong tanan nga sa akong mga paglaom nga ang uban nga nanginhanglan pagkurinti nga unta makurintihan. Sigurado ko nga makurintihan yun na nga naman tungod kay mataoran o kurinti dili makurintihan mataoran o kurinti kay tungod gipanumpa na ni sa ato ang working governor. Sigurado yun matao yun na. So salamat kayo o maayong buntag o Asinso Misamis Occidental. Daghang salamat. God bless kanatong tanan. Thank you, Cap, for that. Let's not take this any further. In behalf of the SEP, Sitio Electrification Program beneficiaries, let us hear a message. Isa po ni siya nga andam na nga makurintihan. Ladies and gentlemen, let us hear a message of pagpapasalamat by one of the SEP beneficiaries, Sir Melchizedek H. Simeon. A round of applause, ladies and gentlemen. Maraming salamat po. Ako pagtahod sa atong pinalangga ng Provincial Governor, Governor Henry Waminal, o sa ating pandangal na panauhin ngayon, si Sir Peldon at si Attorney Omar Mayo. Kagabi pa medyo nahirapan ako matulog kasi we are instructed by Sir Dio na pag mag-speech kami talagang Tagalog ang sasabihin ninyo. Paano na lang ito? Pero mas maganda na rin yun para maalaala din natin na yung Tagalog ay yung pambansang salita natin. We should learn. Kasi di lang yung ribawaan, darating ang araw na tayo magsalita ng ganito. Sa lahat ng mga panauhin ngayon, sa lahat ng mga bisita, hindi ko na lahat i-mention ang mga pangalan. My task here is just to give our heartfelt thanks and gratitude. Kasi ang programang ito, noon pa man ay parang isang panaginip lang. At ang panaginip na ito ay parang elusive. Kailan kaya darating? Pero kung may buhay pa, may pag-asa. So nagkakatotoo ang panaginip na ito ngayon ay naging realidad. Actually, I believe that a home without a light is like a life without hope. Kaya nga, maraming salamat talaga kasi makita natin ang diferensya sa may ilaw at sa wala. Nung una, ang bahay natin ay walang ilaw. Ang mga bata, sasabihin mo, huwag kang maglaro sa labas kasi may mumuk. Tatakbo ang bata,
Pero ngayon nga may ilaw na, sabihin mo may ilaw, may mumo. Sabihin ng bata, saan ang mumo? Hindi na natakot kasi may liwanag na. Kaya nga, kung ang bahay natin ay maliwanag, sigurado ang susunod niyan ay ang maliwanag na kinabukasan. So it is a challenge for us. The message of our visitors this morning nga mag-remind sa ato sa atong mga obligasyon nga dili lang ta magsalig kanunay kundi mutabang kita alang sa kalambuan ug magkanunay ang paglampo sa atong kaugmaon. Gani gipahinumduman na ta nga magbayad yun ta on time. No. Kay aron dili maputlan. Kay kon maputlan, ngit-ngit na po. Dayon, dili ta magtanong og kahoy kay mo brown out, mahagungan sa sanga, problema na po. Unya lahi ra batas bukid igsoon kun mo brown out dugay musiga. Kay layo man ta sa mga personnel nga mo'y check up. So, niini nga kabuntagon mga kaigsunan, dili lang ko magtaas og istorya kay galibong na kung unsay akong istorya. Ako lang ipahinomdom sa tanan o ako nga hangyoon ang ako mga kauban nga mga SIP or Sitio Electrification Beneficiaries. Nga atong itonol ating ibigay sa kanila ang ating taos-pusong pagpapasalamat. Isigaw natin, maraming salamat po. Maraming salamat po. Hina, lakasan. Aning sabot na kahinay. So, kahit ganyan lang, sir, pero taos-puso kami nagpapasalamat. Go sa inyong mga suporta na kami ay nabigyan ng ilaw at nabigyan ng kurente. Sana kaming lahat makurentihan. Thank you and good day. Thank you very much, sir, and looking forward nga ang tanan makurentihan. And congratulations to our beneficiaries for a brighter tomorrows for our children. And officially, wala na mumu. All right, now, well, we have heard it, no, right, from our key persons, the people behind this switching on ceremony. Now, let us hear finally from another leader who not only talks but walks through the vision of quality service. Ladies and gentlemen, please help me welcome for the closing remarks our very own board president of Muel Sidos, President Jose E. De Gilmo Jr. Salamat pa. Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Are you happy? Yes! Malipayon ba ta? Yes! Atong pagpakan ang atong Diyos. Atong pagpakan ang atong LGUs, the whole province of Balikan. Atong pagpakan usab ang atong Muelsi staff tanan sa Muelsi. Mayong udto mga igsoon. With much respect po for our dynamic, very hard-working provincial governor of Misamis Occidental, Honorable Governor Attorney Henry Sibilia Waminan. Our Deputy Administrator of NEA, National Electrification Administration, Attorney Umar N. May, sir. NEA Project Supervisor of Wells 2, Project Supervisor Cecil Paidon, sir. The action man of our LGU in Clarin, Municipal Mayor of Clarin, Honorable Emeterio D. Rua Jr. The compassionate, the loving
atin ang bayan of the Municipality of Clarin, Honorable Vice Mayor Riza F. Waminal de los Santos. My fellow passionate board of directors of Muelsi Dos, beloved councilors of Clarin, barangay captains who are here, especially, and you beneficiaries, all of you, maayong udto kaninyong tanan. Ganiha ang uban gimensyon na ni Atty. Mayo, and I would just like to echo this again. Now, this sitio electrification program is a subsidized electrification program started in the Aquino administration, which gives free installation of electricity to the poor households all over the country. This program also is one of the 7-point agenda during the Duterte administration, that by 2040, there will be no more areas in the Philippines with no electricity or total electrification all over the Philippines. Under the Rural Electrification Program, the National Electrification Administration, or NEA, provides financial, institutional, and technical assistance for ISIS to improve their operations through increased revenue generation, dependable service reliability, and enhanced operational efficiency. Because electricity, ganiha daghang kay ningon, ngit-ngit ug walay suga. So, ang suga nga nagitabnon is very, very important. This plays a vital role in the socio-economic development of the entire Philippines. It is an essential commodity that has improved the people's quality of life around the globe. And it is now being considered as one of the basic needs of the country. And I believe that the progress of a nation can only be gauged on the stability of its power supply. So there is really a need for us to work together. Magtinabangay ta. A lot of times, atong nadunggan nga we should work hand in hand. Haron kita kanunay hayag, dili maglakaw sa kangit-ngit. The Philippine government is duty-bound to help and look for means that every Filipino shall have access to a stable and affordable power supply. Mga igsoon, we are very, very thankful to NEA, to the province sa atong headed by our governor, no? Henry Waminal, for facilitating this program. The 56 residents of Barangay Bernard of Clarin are grateful and happy. Are we happy? Yes. Murag hinay sa gisulti na. Are we happy? Malipayon ba ta? Mamakpak ta, mga suod, being the recipients of this program. So thank you po, Atty. Omar Mayo, for personally coming over to witness the activity and for all your support to the electric cooperatives. Daghang salamat sa atong tanan. Mamakpak tag-usab. Daghang salamat. Mahayong ito.